Let's continue. Pareho naman tayo, marami tayong ginagawa. Lagi naman kayong marami ginagawa, kaya hindi nila kami nare-replyan. Hindi nila kami dito nare-replyan. Kasalanan ni Jerwin. Sino may kasalanan? Si Jerwin o yung Facebook? Facebook. Next, si Brother Jerwin may kasalanan niya. Oo. Kasalanan Jerwin. Ang sabi? May message po si Miss Teresa Patente. Sinungaling talaga. Buksan niyo post ko. Ayun na nga eh. Ito na nga yung post. Tinatakal namin sis, manood ka. So, puro daw, hindi natin nabilang yung daw eh. Ito lang ang advice ko sa inyo. Hindi lang kay Miss Teresa Patente. Pag may information, i-validate nyo. Para kung na-validate niya, hindi siya magsasabi lang daw. Sabi daw. So that kung na-validate ninyo information, meron kayong ebidensya, pwede na kayong tumayo. Hindi na yan hearsay, hindi na yan chismis. No? At kaya mas minabuti ko makaharap kayo para ma-discuss issue by issue, may ebidensya para kayo mismo makakasaksi na mali ang paratang. Hindi nag-request ng escort si Colonel Busita at hindi pa-VIP si Colonel Busita. Magtanong kayo sa Luzon kung mahilig ako magpa-VIP. Hindi po. Hindi po. So, yun. Okay, let's continue, brother. Part 2. Part 2. Ay, by the way, sabi ng mga staff ko, sabi ng mga staff ko, mga kaibigan ko, Sir, bakit mag-abala ka pa dyan? Punta ka pa ng Mindanao. Dahil lang kay Miss Teresa Patente. Isa po ang sagot ko sa kanila. May mga naloloko ng video. Napapaniwala. Kung hindi ako harap sa inyo at hindi i-discuss in detail, baka kahit itong kapatid nating kapitan ng poblasyon sa Davao City maniniwala na manggagamit si Colonel Busita. Yes, may tanong ka ngayon. Okay, please. May tanong po yung kapatid nating kapitan dito sa poblasyon ng Davao City. Ganun hari po, Colonel. Tanong ko lang po, kasi sa way siya pagsasalita niya, parang hindi siya taga Davao City. Kasi yung Tagalog niya is iba sa Tagalog ng taga Davao. Baka hindi po na ginagamit lang niya ng Mindanao para... Thank you, sir. Sinasabi niya na siya ay talagang Kasi iba yung salita niya. iba yung salita niya. Straight talaga eh. I see. Parang hindi siya legit Mindanaoan. Yung accent niya. Okay. Salamat po. At kung mapansin ninyo, ginagamit niya Mindanaoans. Kami, sa Mindanao. Kami. So parang nagpipretend siya na nire-represent niya yung riding community ng buong Mindanao. Pero yun ang style niya. And salamat po, Kapitan. At napansin mo na parang hindi siya legit na taga Mindanao. Taga Davao. Ano po ang tanong mo, hindi siya legit na taga Davao o hindi legit taga Mindanao? Hindi siya, mukhang hindi legit na taga Davao. Salamat, sir. At si Miss Patente ang sasagot niyan kung taga saan ba siya talaga. Ano? Ikaw, brother, May idea. may idea ka ba? Sabi mo para open tayo. Nung na-verify ko, regarding kay Mas Ted and Ms. Patente, nagano siya sa ARSAT Zamboanga Norte. Kasi yung mga ARSAT natin, lahat ng mga provinces sa region, may mga tao tayo dyan. Yun ang minor out namin ni Colonel nung hindi pa siya tumakbo ng One Rider Party List. So, yung advocates, Rider Safety Advocates. So, ginawa ko, nagkontak ko lahat ng mga area dito sa Mindanao, naglagay ako ng regional officer
district officer, city officer. Ayan sila patunay. Pero taga saan siya? Pero nung nabinify ko saan siya, sabi ng taga-Butuan daw siya. Person information, taga-Butuan daw siya. Yan ang information bigay sa akin ha. Hindi na ako name lang kung sino. Basta nabinify, taga-Butuan daw siya. Sinabi yung asawa niya, pangalan ng asawa niya, at saka siya. Sa Butuan. So sabi na daw siya sa Davao kasi parang dito ata siya nagtrabaho sa tingin. Okay. For verification, something for verification. So, as per initial information, taga Butuan. Tama ka, sir. Hindi siya taga Davao. Hindi po. Okay, brother. Part 2. Pati po comment section, nakapansin ko na hindi siya Mindanao access. I see. Okay. So, ayun na nga. Since hindi niyo ako reply or hindi ako nireplyan nung tauhan niyo sa ARSAP at saka hindi ko alam kung ano yung status niyo with your... Tingnan mo. Ang ginagawa ko dito after our forum, ang lalabas na masama, ito talaga. Hindi ka sumasagot. Hindi, eto nga po, dahil lagi po siya nagpo-post at lagi po akong mention, nagkomento na po ako kung sabi ko sa kanya, Sis Teresa, mention na naman ako, ganito na lang, gusto ko kasing maging sikat kagaya mo. Ano na rin, shout out yung aking kuya Jeremy Moto. Ayan. Sige. Kaya basta nakikita ko after our forum today, ang masama dito si Brother Jerry. Kung nandiyan pa naman po siguro si Colonel Pero magtatanggol sa iyo Facebook. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Continue. One rider party list. Ito yung gusto ko planuhin eh. One rider party list. Ano ba talaga yung plano nyo sa amin? Kasi, unang-una sa lahat, hindi naman kami lumapit sa inyo. Kayo ang lumapit sa amin. Pumunta si Colonel Busita dito noong February 2022. Brother, cut mo. Alam yun na Mga kapatid na narito ngayon sa Mindanao, hindi na kayo bata para maunawaan ang sasabihin ko. Maraming araw kaming umiikot sa Mindanao at ang sabi ko, kung may tiwala, suportahan kami kung wala umanap ng iba. At kung ako po ay mapolitiko, pag sinabing mapolitiko, nagsusuri ng boto. No? Kung ako'y mapanuri ng boto, ay siguro hindi ko ginawa yung pagtulong ko sa Mindanaoan. Kanina lang nabanggit ko, mabuti ka si Brother Litz, alam niya eh. Sabi ni Brother Litz, nag-uusap tayo, ay hindi natin pwedeng sumbatan si Colonel. Ang boto lang natin sa Mindanao, ilan? Hindi umabot ng 90K. Hindi umabot ng 90K. O 90,000. Hindi umabot ng 90,000 votes. So, ibig sabihin, out of almost 1.2 million yata, ay 80,000. Pero, hindi ako affected na ang liit naman ang boto sa Mindanao. Kasi hindi ako yung politiko na masyadong nakatingin sa boto. No? Kasi kung ang titingnan ko yung boto ay yung ginawa ko sa Mindanao, hindi ko siguro ginawa. Yun lang ang may pagmamalaki ko. Kung yung tinatanong nyo na ano kayo sinasabi ni Colonel, na kung sensitive siya, hindi niya ginawa. Kasi nga, hindi ako taong mapolitiko eh, yung mapolitika. No? Pulis pa ako eh. Mahal ko ng Mindanaoan eh, lalo yung kapatid na Muslim. Kasi nung ako ay estudyante pala hanggang naging sundalo, napabalita ko na yung conflict
between kapatid na Muslims and military sa Mindanao. Kaya may special attention ako dyan eh. Anyway, paglilinaw, hindi po ako maano na politis. Ayaw kong tanggapin na politiko pala. Ayaw ko. Gusto ko, Pilipino ako. Ganun lang, Pilipino, hindi politiko. Kasi pag sinabing politiko, parang ang tingin ng kaharap mo, sinungaling. Public servant. Yan. Pilipino, hindi politiko, Pilipino. Sige, let's continue. Ginagawa namin general or charity for Typhoon Odette sa Agusan del Sur sa Sibagat. So, yung mga panahon na yun, napaka-busy namin lahat. And then, timing na palabas kayo ng statement na mag-iikot-ikot kayo dito sa buong Pilipinas at saka nasama yung Mindanao. Brother, excuse me. Pinakuha ko yung data eh. By the way, paglilinaw ha, hindi kaya binabanggit ko ito, ay sinasabi ko ngayon, late naman ang boto ko sa Mindanao eh. Kaya ko ito pinapakita sa inyo para ipaalam sa inyo, hindi ako mapolitikong tao. Ang pag-ibig ko, pagmamahal ko sa kapwa natin Pilipino, walang pinipili, walang kinikilingan. Ito, pinakuha kong data. Ang boto sa One Rider Party List sa Luzon, 849,482. Ang boto sa Visayas Region, 64,457. Ang boto sa Mindanao, 71,907. Yun po, ulitin ko, 71,907. Hindi po, kaya binabanggit ko ito, ay kung ano pa man ang intention. Binabanggit ko ito para iparamdam sa inyo, kahit maliit ang boto, mahal ko ang Mindanaoans. Paano? Bakit? Kung hindi ko mahal ang Mindanaoans at ang titingnan ko lang ay figure, bakit yung mga ginawa namin, ginawa pa rin namin, ipapakita po namin mamaya kung ano yung gusto ko sabihin. Kaya kong humarap sa inyo eye to eye. Wala akong pinipili, wala akong kinikilingan. I love Mindanaoans. Totoo yan. At sa darating na eleksyon, mananatiling ganon ang pananaw ko. Dahil ang usapang serbisyo, hindi yan pinag-uusapan boto. Hindi boto ang pinag-uusapan sa serbisyo. Continue. And then, ayun, sobrang saya namin lahat. Kasi of course, si Colonel Busitan nakilala namin na yung slogan yun na pag-ama, kampi-kampi tayo. Sorry for my expression. Kasi parang naiindig akong naiinis ako kapag narinig ko yung mga ganyan Okay, salita na hindi nyo. Yung sabi niyang basta tama, kampi-kampi tayo. Hanggang ngayon, Yes. kaya kong tumingin sa inyo na diretso. Why? Wala pa akong pinagtanggol na motorista na mali. Pangalawa, wala kayong may pakikita sa aking hearing sa Kongreso na naging bias ako. Yes. Wala kayong may papakita. Wala talaga. Mag-research kayo. Pag may naipakita kayong hearings sa Kongreso na naging bias ako, ilabas nyo. Ilabas nyo. Wala po. Meron akong gustong banggitin ditong patunay na hindi ako yung tipong pag malakas dito, malakas dito. Dito, pag dito, hindi ko ugali yun. Pero, di ko alam kung dapat kong banggitin eh. Dito na tayo, mas eh. Eto na lang. Doon lang tayo sa totoo. Walang political interest.
kamakailan lang, may panukala na ma-extend ng 1 year ang pulis, ang retirement. Kinontra ko yun. Kinontra ko yun. Sino ang author? Si Speaker Romualdez. Sinabi ko yan dahil sinisira ako ng mga sumasakay kay Miss Patente. Kung bias ako, hindi ako kukontra. May record yan eh. May record yan. Kung ako'y kamukha ng ibang politiko na bias, hindi ako kukontra. Hindi ako kukontra. Mga general kasama ko, kumontra ako. Madaming general galit sa akin. Ang sabi ko, kung ano ang kagustuhan ng rank and file, yun ang dapat manahid. Kaya dapat magkaroon ng panibagong survey. Binanggit ko yan bilang patotoo na ako may paninindigan. Alam ko kung anong tama, alam ko kung ano ang mali. Ang maganda lang kay Speaker Romualdez, hindi niya minasama yung ginawa ko. Yun lang ang nakakatuwa doon. Binanggit ko ito para ipamukha sa inyong lahat na mali yung paninira sa akin, na sinasakyan ng marami. Hindi kaya ako nagsabi ng ganito dahil ako ay sensitive. Nasasaktan ako na mahal kong Mindanaoans, ginigiba ako ng taga Mindanao at may mga sumasakay na supporters. Yaman din lang na pag-usapan niyang paggiba. Isa sa iginigiba sa akin, yung Republic Act 11235, doble plaka law. Sumuporta daw ako sa doble plaka law. Mga kapatid, si Senator Gordon ang author noon, si Colonel Bosita, that time, police. Walang kapangyarihan, walang impluensya. Hindi pwedeng magdikta. Hindi pwede. Bakit kung totoo ang supporters ni Senator De La Rosa, kung totoo ang supporters ni Senator JB, bakit ang hindi itanong sino yung mga senador na pumirma sa doble plaka law? Bakit pinipilit na si Colonel Bosita ang responsable dyan? May lalabas na amendment, sinasabi na naman ng kanilang supporters, si Colonel Bosita hindi nag-cooperate, hindi nag-participate sa amendment ng doble plaka law ng motorsiklo. Hindi ako pwedeng magsinungaling sa inyo kasi ikasisira ko yan na ako'y naging sundalo 1988 hanggang naging congressman. Kung magsisinungaling ako, lahat ng sakripisyo, paninindigan ko, masasakripisyo. May umattend sa hearing, amendment ng doble plaka law. May magaling na lawyer from DILG, kino-question niya, bakit parang lumalabas ang mga kriminal na gumagamit ng sasakyan, mga riders lang? Kino-question niya yan. May magaling na dalawang congressmen, kino-question niya rin yan. Bakit parang riders lang ang pwedeng maging kriminal na nagamit ng sasakyan? Kami sa One Rider, kumokontra din. Pero gusto ko ipalam sa inyo, sa pagsusulong ng batas o ng amendment, yan po ay butuhan. Hindi mo pwedeng sabihin, kapit yan, nandiyan si Kapitan.
Pasinungalingan ako ni Kapitan kung mali ako. Kahit tama ka, hindi yun basingan para manalo ka. So, sa madaling salita, hanggang sa huli kontra kami sa amendment ng doble plaka law. Pero pilit ibinabato sa akin. Ano ang nakalagay sa amendment ng doble plaka law? Senate version and lower house version. Kapag rider ka, may paglabag ka sa plaka, may kulong ka 2 to 6 years. Ow. Pag ako nakakotse, may kaparehong paglabag ng rider, wala akong kulong. Discrimination. Tapos papalabasin ang mga supporters nila. Hindi ko raw mahal ang riders. Sino ngayon ang nagmamahal sa riders? Yung pumapabor na kapag may paglabag sa plaka, 2 to 6 years kulong, at yung nakakotse, walang kulong. Sino ngayon ang tunay na nagmamahal sa riders? Kung sa pananaw ng iba, mali ako, bahala kayo. Basta ako simula nung maging sundalo ko hanggang naging kongresista, may paninindigan ako kung anong tama, dun ako. So yung pong nabanggit ko na bill ay binanggit ko lang yon, patunay na may paninindigan ako. Wala akong pinipili, wala akong kinikilingan. Hindi ako pwedeng magsinungaling kasi may record.